Dinggin ng salita ng Diyos upang kayo ay magtubos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hentil, tubo sa Syro-Phoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. May kasabihan tayo sa Ingles na beggars cannot be choosers. Narinig nyo na po ba yon? Hindi pa. No? Beggars cannot be choosers. Naintindihan nyo po yon? Ibig sabihin, ang taong nanlilimos, hindi pwedeng, mamili. Cannot be choosers. Beggars, nanlilimos o nanghihingi ng limos. Choosers, hindi pwedeng mamili. So kung ano ang ibigay, siyang tanggapin. Di po ba? Ito ang ipinapakita ng isang babaeng hentil na tubo sa Syro-Phoenicia na minsang nagmakaawa kay Jesus. Anong kanyang pinapagmakaawa? Pagalingin ang kanyang anak na babae. Bakit? Yon, very good. Inaalihan ng demonyo. Ang isang hentil ay hindi Hudyo. Malinaw? Sila ay maaring pagano o hindi mananampalataya. Kaya nga, nakapagtataka kung paano at bakit siya lumalapit kay Jesus.
gayong hindi siya Hudyo. Ang mas nakakagulat pa ay siya ay nagpatira pa sa harapan ni Jesus. Nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Kung baga, halimbawa, ikaw ay isang anak, no? Hindi mo naman nanay ito. Lalapit ka ba sa kanya at hihingi ng baon pa-eskwela? Ba't hindi ka hihingi? Ha? Hindi mo siya nanay eh. 'Di ba? Kanino ka dapat humingi? Sa nanay mo. Hindi ka pwede humingi sa nanay ng iba. Maliwanag ba 'yon? Parang ganun. Parang ganun eh. Parang ganun yung analogy. Pero, maganda ang sagot ni Jesus. Ano sabi niya? Kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa tuta. Malinaw ba yon? Malinaw. 'Di ba? Yung pagkain ba na meron ka, kanino mo unang ipapakain? Sa anak mo o sa tuta? Sa anak ba talaga? Minsan yung tuta, inilulutuan pa ng pagkain eh, 'di ba? Kakaiba na talaga mga tao ngayon, 'di ba? Yung amo ang kinakain gulay. Yung tuta anong kinain? Adobo, 'di ba? Ganyan eh. Ganyan sa panahon ngayon, 'di ba? Parang ganoon. Pero maganda yung pakinggan at himayin natin ano mang ibig sabihin ni Jesus. Kung papakinggan natin, parang nakaka-insulto ang sinabi ni Jesus. Ibig sabihin ba nun? Tinuturing niya yung babae na hentil, na aso o tuta? Ang nais puntuhin ni Jesus, uunahin muna niya ang mga Hudyo bago siya magbibigay sa iba. Tama ba yon? Mali? Tama. Kasi unahin mo muna yung sariling iyo bago ka magbigay sa iba. Parang aso, sinong unang kakain ng pagkain? Ang amo o ang aso? Tingnan mo, nahirapan kayong sumagot, di ba? Amo. Kahit saan tayo balik-baliktarin natin, ganun muna. Yung sarili mo muna. No? Una mo munang papakainin ng anak mo. Di ba? Tapos yung matitira sa aso. Ngunit napabilib si Jesus sa pananampalataya ng babae. Dahil ang sabi niya, tunay nga po, Panginoon. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Anong ibig sabihin? Ang nais niyang sabihin, kahit gamumong tulong, tatanggapin ko. Kahit tira-tira, magkakasya ako. Dahil dito, ibinigay sa kanya ni Jesus ang hinihiling niya. Ang ganda, di ba? Di ba? Kapag nangangailangan ka, kahit gamumo, tatanggapin mo. Kapag gipit ka na, kahit gatuldok na tulong, malaking bagay na sa iyo. Dalawang bagay po ang nais ituro sa atin ng Ebanghelyo. Dalawa. Una, hindi namili o hindi namimili ang babaeng hentil. Kahit ano, basta galing sa Diyos, tatanggapin. Isa itong pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos na nangangahulugang nagtitiwala siya sa Diyos. Kung hiling mo yumaman, pero binigay sa'yo trabaho, magagalit ka ba? Yung totoo. Kung hiling mo na sana pumasa ka sa board exam. Yan, no? Maraming hinihiling ng pumasa sa board exam. Pero ang ibinigay sa'yo, oras mag-aral. Libro. Magtatampo ka ba?
Minsan ganyan tayo no? Madalas sa atin, gusto natin ibigay sa atin ang ating gusto. Kaya baliktad, tayo ang nasusunod at Diyos ang pinapasunod. Pero ang tanggapin ang ibinibigay ng Diyos, kahit gamumo, kahit tira-tira, ay isang pagpapakita ng pananampalataya. Unang pinakita, hindi namili ang babaeng hentil. Pangalawa, ano pwede nating matutunan? Hindi namili o hindi namimili si Jesus. Kahit hindi Hudyo, hindi niya pinagdamutan ang babaeng hentil. Pwede niyang sabihin, ay, humingi ka doon sa sinasampalatayanan mo. Ay, huwag ka sa akin lumapit. Hindi ka naniniwala eh. Ay, huwag dito. Hindi ka Hudyo. Pwede niyang sabihin yon. Pero hindi yon ginawa ni Jesus. Kaya kung merong tao na lumapit sa inyo at sabihin na sila lang ang maliligtas, meron bang ganun kumatawag sa inyo, di ba? May lumapit na ba sa inyo noon? Minsan nga, kumakatok pa sa bahay, di ba? Anong tanong? Maliligtas ka ba? Kapag merong taong lumapit sa inyo at nagsabing sila lang ang maliligtas, hindi yon galing sa Diyos. Kanino galing yon? Hindi ko alam. Bala sila kung kanino nila kinuha yon, no? Basta hindi galing sa Diyos ang mensahe yon. Bakit? Kasi hindi namimili ang Diyos. Kaya nga tayong mga Katoliko, bukas ang simbahan natin kahit kanino. Hindi pwedeng, hindi ka dito, doon ka. Hindi pwedeng, hindi ba natin sinasabing, hindi ka kabilang dito, doon ka. Hindi Bukas tayo sa lahat. Kahit kanino, kahit sino. Mga kapatid, walang pulubing namili gaya ng Diyos na hindi rin namimili. Kung ano ang ibigay, siyang tanggapin. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Huwag ka nagtatampo. Pag hindi binibigay ang gusto mo, tingnan mo ang tinatanggap mo. Baka yan ang gusto ng Diyos sa iyo. Ang pagtanggap sa ibinigay ay pagpapakita ng pananampalatayang matibay. Amen? Amen.